Yun, dito naman tayo sa ADB 160. Tagal na rin itong walang update simula yung huling upload ko dito. Yan, diba? Sariwa pa rin. Ano na siya, 2 years. Check natin kung ilan yung odo. So yan, 1 click pa rin. Nasa 1,932 kilometers yung odometer reading niya. 2 years na siya. 2 years and 2 months. So ito, naglagay na ako ng top box SEC Crossfire. Ayan. ADB 160. Stock pa rin naman yan. Minimal lang yung lagay ko. Ito lang kasi nakatambay ito sa probinsya namin, kaya hindi masyado nagagamit. So hindi ko naman dinadala sa Las Piñas to. Ayan. Pag wala ako rito, nandito lang ito nakagarahe, kaya sobrang baba pa rin ang niya, mileage or yung odo reading nya. So for today's video, itong papalitan natin ng Icon sequential turn signal version 2. Yan. Kasi ito sira, kasi pag ganito ginagarahe ito sa loob ng bahay pag walang tao. So naisabit ni AirPod tong signal light. So ngayon papalitan natin ng Icon sequential signal light. Alright, stick around. Bale DIY lang to. Tingnan natin kung kaya kong ikabit yung yung turn signal na sequential. Plug and play naman daw siya. So let's see. Panoorin nyo para kung gusto nyo rin magkabit ng sequential, gawin yung reference yung gagawin ko. Okay, let's go. Nag-check ako sa YouTube University kung paano i-wire yung Icon. Wala akong makita, wala yung detail kung paano nila winire. So yun, bahala na. Basta ako magdi-DIY lang. Pero pag gumana, pwede nyo gawing reference kung gusto nyo mag-DIY din. Mukhang madali lang, plug and play. Bale itong pairings, hindi ko na ipapakita kung paano ko binaklas kasi marami ng niyan, video. So ayan, sana natin ng matesting na. Update tayo, baklas ko na isa, kabilang side, left side. Ayan, naman tayo. A few moments later. Ito, baklas na rin yung kabilang side. Yun. So ngayon gagawin ko, ilolocate ko naman yung accessory wire, kasi doon ako magtatap nung brown wire ng Icon. Okay, lolocate ko muna ako sa inyo accessory wire, tapos papakita ko sa inyo. Alright, dito lang ako kukuha ng signal wire natin dito sa USB. So nung tinest ko yung green, black with green stripe dalawa yan may green stripe yun, bandang kanan black and green stripe. Yun yung nya, accessory, kumbaga yun yung positive. Test ko, pati yung test light ko DIY din yan. So puro DIY lang tayo. Yan, yan, ayan yun, may ilaw, walang tagahawak. Yan may ilaw. So confirm, black with green stripe yung pagtatapan natin. Pero susubukan kong bunutin yung yung wire, tapos isusuksok ko lang para hindi ako mag-i-splice. No splicing tayo Alright, so ganyan ginawa ko. Yan,
Siniksi ko lang, di ko nisplicean yung ano, yung black with green stripe tong sa original na harness. Black with green stripe. Siniksi ko lang doon sa socket. Sinicure ko lang yan, oh. Zip tie, tapos nilagyan ko ng ano, shrinkable tube. Ito kasi yung wire na pupunta sa brown wire ng sequential. Check natin kung gumagana yung charging. So double check ko kung ano, gumagana yung charging. Ano, battery quality critical. Yan. Ano, charging. So good yung connection, hindi naapektuhan. Alright. Tapos itong sa kaliwa hanggang dito, tapos itong sa kabilang dulo papagapangin naman doon sa kabila. Dugtungan kasi yan eh. Kailangan din ng power doon sa kabilang side. So dito parang kaganyan yung forma nya. Lagyan ko lang allowance para pag nagtanggal ng pairing hindi mabibira. Right? Ito sakto na yan, oh. Alright, cool. So ito na yung icon sequential natin. Ito kulay white to yung DRL nya. Ito pula sa likod. So itong setup ko white sa harap, red dito sa likod. Yan. Ito yung brown wire nya. Kailangan na accessories para sa DRL nya. So ito, nagawa ko na yung connector. Ito yung connector, oh. Diba? Para plug and play pa rin, para pag nagtanggal ng pairing hindi siya naka-fix. Yan ito. So puputulin ko to, lalagyan ko ng connector para dito naman sa kabilang side. Kasi yung setup ko parang nakatago lang siya dyan, hindi nyo na mapapansin. Right, tapusin ko lang tong isang connector. So ito na yung magiging setup ng ano, wiring nya. Itong brown ng icon yung ginawa ko accessories, yung kinabit ko sa USB na positive. Tapos yung red ng icon, red ng ano, original na ano, signal light. Tapos green color coding naman. Dito lang sa kabila nagkaiba, yung ground nya o green, tapos yung positive nya white. So ganun din yun, hindi na kayo malilito. Same lang din, oh, brown dun sa ginawa kong accessories sa USB. So ayan, test natin magana. Ha, on ko lang na natin ano, putulin. Dire-diretso tong video na to. Yun, oh, BRL na siya, milaw, ka-DRL na rin to. Sabi naka-on, ayan, pa-on. Ayun, i-hazard ko na. Hazard lang mo. Ayan, magaan. Bali ang setup nya pa ganyan. Ayan, sa ilalim yung ano, signal light. Ayan, oh, sequential. Magana. Gumagana. So okay, successful yung harap. Sana nasundan nyo kung paano. Madali lang, plug and play lang naman kasi itong ano, icon. Alright, ngayon babalik ko na to, tapos likod naman. So ikabit na natin to dun sa pairing. Papalitin ko lang naman yan eh. Right, let's go. So sa pagtanggal itong signal light, meron lamang siyang number 8mm. Yan. Ayan, nilagay na lang ng tape yan, kaya bali putol na siya eh. So ayan, tanggalin natin yan, 8mm. Huwag nyo na tanggal itong rubber grommet na ito. Butasan nyo na lang, ama, hiwaan na lang yun. Dahil magkakaroon ng ano eh, makikita yung butas ng pairing dito. So yan, tanggalin dito. Itriman ko na lang ng cutter. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung final outcome. Oo, katerin laray, guma. Yung aking nag-amoy usok doon, yung gulo. Areyo. Hindi ko pinatira aircon. Sana yun? Naka-drive. Ayan, oh. Sakay ko ito.
Pagdating ko doon na nagawa yung kapwa ko driver nung nagating doon. Fix ko lang. Nakakamoy yung gulong mo. Pag wala yung rubber, hindi kasya. Merong alawan. Ayan o. Kanina? Ay, doon sa Kita nyo? Sa card? Kaya kailangan ilagay ito. Balik. Tapos kakate rin to. Right. Ayan na, ikabit ko na itong sa right side. Yan na yung pinakang final look niya. Tapos ganito naman ay itsura ng mga cables niya, no, yung mga wires. Pinaglalagyan ko lang ng mga zip tie para secure. Okay na itong harap. Yan. Ito naman likod gawin natin. Parang dito, pagtanggal nito may dalawang push clip sa dalawa. Tapos isang tornilyo. Philip. Subukan ko ito muna, tanggalin ko. Alright. Dito naman sa likod, kailangan natin tanggal dito ng cover. May 4 na push pin clip. Tapos screw. And then 2 bolt. Ayan, pag natanggalan natin yan, ma-access na natin yung mga wires sa ilalim. And matatanggal na rin natin yung tail. And may G's dito sa harap. Tapos 8 yung dito sa reflector. Tapos ma-access na natin tong 2 G's. Mukhang G's or 12 para matanggal natin yung buong tong tail nya. Tapos may 2 Phillips pa rito sa ilalim. Ito kabila. Ito tanggal ko na. So dito merong plate light brown and green. Kasi ito yung signal light. Meron siyang green, white, saka green, red. Yung pare sa harap. So dito na ako magtatap ng power to sa DRL sa likod ng icon. Check ko lang kung alin dito kung green or brown. Pero I believe brown yun, yung may power dito sa likod. Test ko ulit kung alin dito. Ito green yung sa left. Ayan. Brown tong sa right. Ayan. So brown, tama yung hinala ko. Brown wire yung may power. So update tayo guys. Ito na yung brown wire ng plate light. Yan, nilagay ko na tong, kinonect ko na tong ginawa kong wires ng always on na DRL ng icon sequential. Ayan. So always on siya na red. Okay, tetest ko muna. Binalik ko lang muna sa sinaksak ko ulit yung socket ng plate light para matest ko kung may power na tong ginawa kong wires. Naka-on na rin tong plate light natin. Yan may ilaw yan. Okay. Ayan, tetest ko na muna kung may power. Up sa left, right. Parehas meron. Okay, goods. I-assemble ka na muna yung yung signal light, yung icon. Okay. Doon sa tail tie sa tail niya. So babaklasin ko na tong signal light niya. So ganun ulit, no? Number 10. Tapos iiwan natin tong rubber niya. Yung rubber grommet to. Kasi hindi eksakto yung sa icon na may butas. Okay? Baklasin ko lang to. Dito sa likod may parang metal siya. Ito.
tanggalin lang natin tong metal part na to. Yan. Sukutin lang natin ang ay dito. Yan. Ayun. Tapos itong rubber, wag na nating tanggalin. Ayan, and then mabubunot na natin yung cable. Ngayon, pwede na nating i-assemble yung icon sequential dito sa tail. Tatanggalin ko lang ulit itong mga small piece na rubber using cutter para mag-fit yung icon. Tapos dito sa gitna, may parang slit na kailangan ko rin tanggalin. So, ito na yung pinakang setup niya. Ayan. I-connect ko na lang yan. Ayan. Lagyan ko lang siya ng tape kasi mahaba yung wire ng icon, pero pwede nyo putulang kung gusto nyo. Lalagyan nyo lang ng bagong connector. Alright, so i-assemble ko lang para matapos na kasi madilim na. So ayan, ganito na siya. Ayan, kabit ko na yung brown dito sa brown natin, sa signal. Inayos ko lang dyan sa taas yung mga cable. Tara, kabit ko na. So ayan na siya, na ikabit ko na. Titest ko lang. Titest na natin kung successful, kung gumagana yung sequential icon sequential natin. Ayan, buo yung sequential nya hanggang dulo. Tingnan natin kung nakasabay sa harap. Ayan yung harap, masyadong so okay, i-fix ko na yung tail nya para buo na. So ayan, tapos na yung installation natin ng icon sequential signal light. Ayan. Hindi naman siya ganun kahirap. Nahirapan lang tayo sa pagtanggal ng pairings. So working lahat, naka DRL na siya, always on. Tapos ang kagandahan dito, flexible siya. Ayan, kahit sumabit na yan, di na yan basta-basta mapuputol. Tingnan natin yung likod. Yan likod, working, naka always on yung red, dagdag visibility. Tapos yung sequential nya hanggang dulo. Yan. So icon sequential version 2. Alright, astig oh.